Isang pamilyang imigrante na may pangarap na abutin ang American Dream, ngunit hindi nila alam na haharapin nila ang matinding pagsubok na magpapabago sa kanilang buhay. Noon, parang hawak na nila ang lahat, pero biglang napasok sa trahedya na wala silang magawa at tuluyan ng bumagsak ang kanilang mundo. Isa itong nakakabagabag damdaming kwento ng manipulasyon at krimen. Kaya't samahan ninyo kami at tuklasin natin ang buong kwento dito sa aming YouTube channel. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang investigative stories. Sa gabi ng ika-25 ng Setyembre taong 1993, biglang umalingaw-ngaw ang dalawang putok ng baril sa garahe ng isang apartment complex sa Chicago. Isang lalaki ang bumagsak at namatay. Nang dumating ang pulis sa lugar, agad nilang naaresto ang sospek na malapit lamang. Hindi inaasahan ng mga pulis na ang pumatay ay isang 19 na anyos na estudyante sa mataas na paaralan na si Andrew So na kilala sa mahusay na akademikong record. Ang biktima naman ay si Robert Odo Bain, ang kasintahan ng kapatid ni Andrew na si Catherine. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nahayag ng pulis ang nakakabinging mga lihim sa likod ng kaso. Ang mga detalye na lumalabas ng paisa-isa ay nagpakita ng isang komplikadong sabuatan na puno ng motibo na hindi inaasahan ng sinuman sa simula. Ano nga ba ang mga lihim na nakatago sa likod ng pagpatay na ito? Ipinanganak si Andrew So noong 1974 sa isang pamilyang Koreano na may 4 na miyembro, ang kanyang mga magulang at nakakatandang kapatid na si Catherine. Bago lumipat sa Estados Unidos, namuhay ang pamilya So sa South Korea ng maayos at kagalang-galang. Nagmula ang ama sa isang kilalang pamilya, isang tipikal na binatang may disiplina at kalaunan ay nakamit ang mataas na posisyon sa militar ng South Korea. Ang kanyang asawa naman ay isang parmasyotiko. Mayroon silang 2 anak, isang lalaki at isang babae. Noong dekada 1970, nakatira ang pamilya sa isang marangyang apartment sa Seoul at namumuhay ng komportable at may katatagan. Lahat ay tila perpekto, hanggang sa isang trahedya ang nagbago sa kanilang kapalaran. Ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na itinuturing na tagapagmana at karangalan ng pamilya ay aksidenteng nahulog mula sa balkonahe at pumanaw. Ang pagkawala ng kanilang anak ay isang matinding dagok na winasak ang lahat ng nakaraang tagumpay at kasaganaan ng pamilya So. Ang sakit ng pagkawala ay nag-iwan ng sugat na hindi gumagaling sa puso ng kanilang mga magulang. Sa maraming tradisyonal na pamilyang Asyano, may espesyal na posisyon ang mga anak na lalaki. Sa mata ng isang patriarkal na ama, ang anak na lalaki ang tagapagmana ng pamilya. Kaya para kay Ginoong So, ang kawalan ng isang lalaking tagapagmana ay maaaring ituring na pagtatapos ng kanyang linya ng pamilya. Dahil dito, pagkatapos ng matinding pagkatalo sa pagkawala ng anak, binigyan niya ang kanyang asawa ng 2 opsyon: magkaroon ng isa pang anak na lalaki o maghiwalay. Noong panahong iyon, mahigit 40 taong gulang na si Ginang So kaya't malaking hamon ang pagbubuntis. Ngunit gamit ang kanyang kaalaman bilang parmasyutiko, nagpasiya siyang subukan ang sariling paggamot at sa huli ay nagtagumpay. Pagkalipas ng 9 na buwan, ipinanganak niya si Andrew, ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya. Sa hindi inaasahang pangyayari, napansin ng pamilya na may balat si Andrew sa parehong lugar ng kanilang yumaong anak. Dahil dito, naniwala ang pamilya So na muling isinilang sa kanila ang kaluluwa ng kanilang naunang anak. Mula noon, minahal at inalagaan nila si Andrew ng may espesyal na pagmamahal na tila siya ang bumalik na anak. Noong dekada 1970, dumagsa ang malakas na alon ng imigrasyon mula sa South Korea patungong Estados Unidos, lalo na sa mga pamilyang nasa gitna at mataas na uri na naghahangad ng mas magandang edukasyon para sa kanilang mga anak. Pinili ng pamilya So na iwan ang lahat, ang kanilang karera, katayuan sa lipunan at mga relasyon upang magsimula ng bagong buhay sa Estados Unidos. Noong 1976,
Dinala ni na Ginoo at Ginang So ang kanilang dalawang anak sa Chicago at nagbukas ng maliit na tindahan ng grocery. Binigyan din nila ang kanilang mga anak ng Amerikanong pangalan. Ang kanilang anak na babae ay naging Catherine at ang anak na lalaki ay Andrew. Kahit na nagsimula silang muli at hinarap ang maraming hamon, unti-unting bumuti ang kalagayan ng pamilya dahil sa walang tigil nilang pagsisikap. Kalaunan, nakamit nila ang isang medyo maayos at komportableng pamumuhay. Lumaki ang dalawang anak ng maayos at si Andrew, ang bunso, ay ipinakita ang kakaibang talino at pagiging maingat mula sa murang edad. Bata pa lamang, itinuro na sa kanya ang kahalagahan ng dangal ng pamilya at pagsunod sa magulang. Siya ay napakabait, may disiplina at may malakas na pakiramdam ng responsibilidad. Araw-araw, pagkatapos ng klase, agad na pumupunta si Andrew sa tindahan upang tulungan ang kanyang mga magulang sa pagwawalis at paglilinis ng walang reklamo. Bukod pa rito, ang kanyang performance sa paaralan ay lumampas pa sa inaasahan ng kanyang mga magulang. Mula elementarya pa lamang, ipinakita na niya ang husay sa negosyo. Isang beses sa isang business trip kasama ang kanyang ama, ipinakita ni Andrew ng tama ang mga ulat ng interes at gastos sa dolyar, na ikinagalak naman at ipinagmalaki ng kanyang ama. Sa kabaligtaran naman, si Catherine ay isang rebelde at mahirap pakisamahan. Marahil dahil sa murang edad ay pakiramdam niya ay pangalawa lamang siya sa pamilya dahil lahat ng pansin ay ibinigay kay Andrew. Mahina ang kanyang performance sa paaralan, hindi tumutulong sa pamilya at madalas ay sumasalungat sa gabay ng kanyang mga magulang. Tila labis na inalipusta ni Catherine ang tradisyonal na kulturang Koreano sa kanilang pamilya. Madalas siyang magsinungaling upang makalayo sa kontrol ng pamilya at humahanap ng paraan upang makalaya sa mga restriksyon. Ang kanyang ama na may tradisyonal na pananaw na mas pinapahalagan ang mga anak na lalaki kaysa sa babae ay hindi matanggap ang ganitong anak na babae. Ginamit niya ang tradisyonal na pamamaraan ng disiplina sa Asya, kombinasyon ng pagbabanta at pisikal na parusa upang ituwid si Catherine. Dahil sa malaking kaibahan ng magkapatid, unti-unting lumitaw ang agwat sa pagitan nila na naglagay sa pamilya sa isang kapaligiran na puno ng nakatagong suliranin at tensyon. Ang pamamaraang otoritarian at paminsan-minsang marahas ng ama ay lalo lamang nagpalalim ng galit ni Catherine at lumala ang hidwaan sa pagitan nila. Ang huling pagsabog ng tensyon ay naganap pagkatapos ng isang mahabang tawag sa telepono. Isang araw, tumunog ang telepono ng pamilya So. Nang sagutin niya ito, narinig niyang sinabi ng isang binata sa bastos na boses na siya raw ang kasintahan ng kanyang anak na babae at hinahanap ito. Hinihiling na kausapin siya sa telepono. Nagulat at nagalit si Ginoong So. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak na babae na wala pang 20 anyos ay may ganoong ugnayan. Sa kanilang pamilya, ipinagbabawal ang pakikipag-date sa estilo ng mga kabataan sa Amerika. Kaya nang makauwi si Catherine, pinangunahan ng ama ang isang matinding pagsaway. Nagbato ng malulupit na salita at sinuntok siya. Hindi naman sumuko si Catherine. Sumigaw siya at lumaban. Lalo pang tumindi ang tensyon nang mapunit niya ang kwelyo ng kanyang ama at magasgasan pa ang mukha nito. Ang aksyon na ito ay nagpalala ng galit ni Ginoong So na palaging hawak ang ganap na otoridad sa pamilya. Kinuha niya ang isang lata ng gas, ibinuhos sa sarili at sa anak at hawak ang isang lighter. Nagbanta na tapusin na ang lahat kasama ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, hindi umapoy ang lighter sa sandaling iyon. Mabuti na lang din at dumating si Ginang So at agad na napigilan ang sitwasyon. Ang kapaligiran na puno ng tensyon at galit. Ang ama at anak ay naging parang magkaaway sa isang labanan na wala ng kompromiso, kung saan ang respeto at pagmamahal ay natapakan ng kahigpitan at karahasan. Matapos ang insidenteng ito, tuluyan ng tumigil ang komunikasyon ni na Catherine at ng ama at parang naging estranghero sila sa isa't isa. Mula sa sandaling iyon, tila nagsimulang umusbong ang negatibo at madilim na damdamin sa kaluluwa ni Catherine. Noong 1986, si Ginoong So na 57 anyos ay nagkaroon ng cancer sa tiyan. Sa panahong iyon, si Andrew ay 11 taong gulang pa lamang, ngunit ipinakita niya ang kakaibang pagiging maingat at pagmamahal sa magulang na higit pa sa kanyang edad. Sa panahon ng pagkakaospital ng ama,
Araw-araw na bumibisita si Andrew pagkatapos ng klase. Maingat na inaalagaan ng kanyang ama at paminsan-minsan ay natutulog pa sa tabi niya. Dahil sa sobrang pagmamalasakit, itinali niya ang manipis na tali sa kanilang mga pulso upang kung sakaling kailanganin ng ama ng tulong, madali niya itong maabot. Ang nakakaantig na kilos na ito ay nagdulot ng artikulo sa isang lokal na pahayagang Koreano na pinamagatang The Golden Boy na pumupuri sa pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Sa kabaligtaran, si Catherine ay hindi nagpakita ng malasakit sa kanyang may sakit na ama. Sa buong panahon ng pagkakaospital nito, hindi siya bumisita kahit isang beses. At nang mamatay ang ama, dumaan lamang siya at lumakad palayo. Para kay Catherine, tila ang pagkamatay ng kanyang ama ay hindi nagdulot ng pagsisisi o lungkot sa kanyang mga nagawa. Sa halip, nakaramdam siya ng ginhawa na parang nakawala sa mabigat na pasanin sa kanyang buhay. Matapos ang pagkamatay ni Ginoong So, ang buong pasanin ng pamilya ay bumagsak kay Ginang So. Mahigit 50 anyos na siya, isang balo na mag-isang nag-aalaga ng 2 anak sa isang baniyagang bansa. Dumaan siya sa napakabigat na taon at pilit na nagsusumikap para lang maitaguyod ang kanilang buhay. Ginamit niya ang kanilang ipon na mag-asawa upang magbukas ng isang maliit na laundromat sa Evanston, Illinois. Si Andrew ay nanatiling matatag na suporta sa tabi ng kanyang ina. Lagi niyang naaalala ang huling tagubili ng kanyang ama na alagaan at suportahan ang kanyang ina. Kaya't araw-araw, pumupunta si Andrew sa laundromat upang tumulong. At kapag nakita niyang malungkot ang kanyang ina, agad niya itong pinapalakas ang loob. Ang kanyang pag-iisip at pagmamahal ay naging malaking inspirasyon para kay Ginang So sa gitna ng mga hamon ng buhay. Sa kabaligtaran, si Catherine ay ganap na malaya at wala nang hadlang sa kanyang mga ginagawa. Kahit hindi pa siya ganap na nasa hustong gulang, karaniwan ang hindi siya nakakauwi ng magdamag. At kapag nakauwi man, karaniwan lamang siyang humihingi ng pera sa kanyang ina na walang pakialam sa mahirap na kalagayan ng kanyang ina. Sa isang fitness club, nakilala ni Catherine si Robert, isang lalaki na 7 taong nakakatanda sa kanya. Kaakit-akit, may sense of humor si Robert kaya't madali niyang nadadala ang atensyon ng maraming kababaihan at hindi naiiba si Catherine. Kalaunan, nagsimula silang magkaroon ng romantikong ugnayan at naging magkasintahan. Hindi pa nakakalipas ang 2 taon mula nang mamatay ang kanilang ama. Isa na namang trahedya ang dumapo sa kanilang pamilya. Isang araw noong Oktubre ng 1987, si Andrew, 13 taong gulang noon ay pumunta sa laundromat pagkatapos ng kanyang klase gaya ng nakagawian upang tumulong sa kanyang ina. Mula sa malayo, napansin niya ang maraming tao sa paligid ng tindahan at ang mga ilaw ng pulis at ambulansya na kumikislap. Nalito si Andrew sa gitna ng tao at hindi maintindihan ang nangyayari. Ilang sandali lang, lumapit ang 2 pamilyar na tao, si Catherine at ang kasintahan nitong si Robert. Niyakap ni Robert si Catherine na umiiyak at sinabi ang nakakabiglang balita kay Andrew. Ang kanilang ina ay pinatay sa laundromat. Natagpuan si Ginang So sa ilalim ng tambak ng mga damit na may 35 sugat sa buong katawan. Ayon sa pagsusuri ng forensic, hinawakan at puwersang pinatay ang biktima na nakatuon lalo sa leeg at itaas na bahagi ng katawan. Nakakakilabot ang tindi ng krimen. Sa pag-iinspeksyon ng lugar ng krimen, napansin ng mga pulis na nawawala ang pitaka ni Ginang So. Bukas din ang cash register at nawawala ang $100 na laman nito. Sa simula, naniniwala ang lahat pati ang pulis na ito ay isang pagnanakaw na nauwi sa krimen. Ngunit tanong ng marami, mayroon bang taong kayang gumawa ng ganoong karahasan kapalit lamang ng $100? Mas malamang na ang tunay na nagtulak dito ay hindi ang pera, kundi ang matinding personal na galit. Sa kabila ng masusing investigasyon, walang konkretong ebidensya ang natagpuan at nananatiling walang kasagutan ang kaso. Ang pinakanakakalungkot, si Andrew na 13 anyos pa lamang ang kinakailangang pang maglinis ng lugar ng krimen. Pagkalipas ng maraming taon, kapag naaalala niya ang nangyaring iyon, napapaluha pa rin siya. Ang puting damit niya ay natabunan ng dugo at ang amoy sa hangin ay hindi niya malilimutan. Sa isang gabi lamang, naulila si Andrew.
nawalan ng parehong magulang. Si Catherine noon na 18 taong anyos noon ang naging tanging buhay na kamag-anak at legal na tagapangalaga niya. Sa kanyang matinding kalungkutan, nakiusap si Andrew sa kanyang kapatid na hanapin ang pumatay sa kanilang ina at ipaglaban ang katarungan. Ngunit malamig na sinabi ni Catherine na kahit ang mga pulis ay hindi mahanap ang salarin, kaya paano pa nila magagawa ito? Ayon pa sa kanya, kailangan nilang magpatuloy sa buhay. Hindi naglaon, dinala ni Catherine si Robert, ang kanyang kasintahan, upang manirahan sa kanila. Pinili rin niyang itapon ang lahat ng gamit ng kanilang ina at labis na nagalit si Andrew dahil sa desisyong iyon, ngunit sa edad na 13, wala siyang paraan upang makialam. Sa paglipas ng panahon, naging mas malapit si Andrew kay Robert. Unti-unting naging parang ama si Robert sa buhay ng naulilang bata. Ang maliit na pamilya ay tila unti-unting nakahanap ng bagong pag-asa at kaayusan. Nag-invest sina Catherine at Robert sa pagbubukas ng isang high-end bar habang nag-aaral si Andrew sa isang preparatory school. Hindi alam ni Andrew na ang pera na ginamit ng kanyang kapatid para sa bar ay sa kanya pala. Bumili ang kanyang ina ng life insurance na nagkakahalaga ng $800,000 na siya lamang ang benepisyaryo. Ngunit dahil hindi pa siya nasa legal na edad, pinamahalaan ni Catherine ang pera. Gamit ang perang ito, hindi lamang nagbukas si Catherine ng isang bar, kundi ibinenta rin niya ang lumang bahay at bumili ng bago sa isang marangyang lugar sa Chicago. Bumili rin siya ng bagong kasangkapan, designer clothes na nagkakahalaga ng $1,000 at isang mamahaling kotse para sa kanyang kasintahan. Si Catherine mismo ay nagbago ng lubusan mula ulo hanggang paa, nagdamit ng marangya at naglagay ng mabibigat na makeup hanggang sa halos hindi na siya makilala ng kanyang mga kaibigan. Para kay Andrew, ipinasok siya ng kanyang kapatid sa prestihiyosong Loyola Academy Catholic High School. Dito, namayagpag siya sa pag-aaral, nanatiling masigasig at may mahusay na marka. Hindi lamang siya class president at student body president, kundi miyembro din siya ng football team. Bilang isa sa kakaunting Asyano na estudyante sa paaralan, ganap niyang na-integrate ang sarili sa buhay Amerikano at minahal siya ng mga guro at kaklase. Kalaunan, nakatanggap si Andrew ng full scholarship sa Providence College upang mag-aral ng economics at Japanese. Tila napakaganda ng kanyang hinaharap. Ngunit bigla itong natigil noong ika-25 ng Setyembre taong 1993 nang umalingaw-ngaw ang mga putok mula sa garahe. Si Robert, 21 anyos, ay natagpo ang patay sa garahe na may 2 tama ng baril. Nawawala ang wallet at susi nito na nag-iwan ng misteryo at kahinahinalang lugar ng krimen. Sa simula ng investigasyon, agad napansin ng mga pulis ang kahinahinalang detalye. Noong araw ng krimen, umalis si Andrew sa paaralan sa isang hindi pangkaraniwang paraan. Sinabi ng kanyang roommate sa mga pulis na sinabi ni Andrew na kailangan niyang umuwi dahil sa family matter sa katapusan ng linggo at mula noon ay hindi na siya bumalik sa paaralan. Isa pang mahalagang detalye ang nagdagdag ng hinala. Ilang araw bago ang insidente, bumili si Catherine ng one-way plane ticket mula sa Providence papuntang Chicago gamit ang cash. 5 araw bago ang krimen ang petsa ng flight na tumutugma sa eksakto sa hapon ng pagpatay kay Robert. Kapansin-pansin din na nakapangalan ang ticket kay Andrew. Ang mga detaling ito ay nagbigay ng malinaw ngunit nakakalungkot na larawan ng posibleng pagkakasangkot ng magkapatid sa krimen. Napakalinaw ng mga senyales na hindi maikakaila ng mga pulis ang anumang posibilidad. Agad na naaresto ng pulis si Catherine at kinasuhan ng murder. Ilang linggo lang, naaresto rin si Andrew sa Dallas-Fort Worth Airport habang naghahanda na lumipad pabalik sa Chicago. Natagpuan sa kanya ang $65,000 at ang pitaka ni Robert kasama ang identification. Sa kabila ng sitwasyon, napakakalma ng kanyang tindig. Mabilis na inamin ni Andrew ang lahat. Pinagtibay niya na siya ang pumatay kay Robert at handang akuin ang buong responsibilidad. Dahil dito, namangha ang lahat. Ngunit paano nga bang ang isang natatanging estudyanteng kilala sa mabuting asal ay nauwi sa pagiging mamamatay? At bakit matapos siyang makatakas ay pinili pa rin niyang bumalik? Marami pa ring lihim na hindi malinaw sa kwento.
at tila may mga lihim na naghihintay na mabunyag. Sa mas malalim na investigasyon, unti-unting natuklasan ng mga pulis na may kaugnayan ang lahat ng pangyayaring ito kay Catherine, ang kapatid ni Andrew. Noong nakaraan, tila normal ang buhay ng magkapatid. Ngunit madalas na masaksihan ni Andrew ang mga pagtatalo ni na Catherine at Robert. At ang pangunahing dahilan ng kanilang hidwaan ay tungkol sa pera. Ayon kay Catherine, si Robert ay may bisyo sa pagsusugal, may iba pang karelasyon at madalas na umiinom. Sa isang pagkakataon, pag-uwi ni Andrew, nadatnan niya si Robert na lasing sa garahe. Sa kanyang kalasingan, sinabi ni Robert ang isang kakaibang bagay kay Andrew, na para sa kanya, ang pinakamasamang tao sa mundo ay ang kapatid nitong babae. Idinagdag pa niya na maiba raw itong lalaki sa labas at ang dahilan kung bakit maaari pa rin silang magsama ay dahil pareho nilang alam ang mga lihim ng isa't isa. Sa simula, inisip ni Andrew na mga kalokohan lamang iyon ng isang lasing. Ngunit paminsan-minsan tumatawag si Catherine kay Andrew upang magreklamo tungkol kay Robert. Isang beses pa nga ay sinabi niya na sinira ni Robert ang mga bintana at sinaktan siya. Nang marinig ang mga insidenteng ito, nagkaroon si Andrew ng madalas at matinding pagtatalo kay Robert sa tuwing umuwi siya. Ang dating respeto niya para kay Robert ay tuluyang nawala. Unti-unti, naging tensyonado ang relasyon ni na Andrew at Robert. Dahil sa mga kakaibang pahayag ni Robert, ang hinala tungkol sa mga relasyon ni Catherine at ang lumalalim na sugat sa damdamin ay tila humahantong sa isang trahedya na hindi inaasahan ng sinuman. Isang araw sa school break, umuwi si Andrew upang magpahinga ng ilang araw bago bumalik sa paaralan. Inanyayahan siya ng kanyang kapatid na si Catherine sa isang hapunan at sa gitna ng kanilang pag-uusap, ibinunyag ni Catherine ang isang nakakabiglang katotohanan na si Robert daw ang pumatay sa kanilang ina. Ipinaliwanag niya na noong panahong iyon, malubha ang pagkakautang ni Robert at desperado itong nangangailangan ng pera. Madalas daw silang nagtatalo tungkol dito at minsan ay nabanggit ni Catherine na kapag pumanaw ang kanilang ina, malaki ang perang maiiwan nito at maaaring makapagpaayos ito sa problema ni Robert. Sinabi niya kay Andrew na ang orihinal niyang sinabi ay para lamang aliwin siya, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Robert nga ang pumatay sa kanilang ina. Galit na tinanong ni Andrew kung bakit hindi niya ito inireport sa pulis. Sagot ni Catherine, kung ginawa niya iyon, tiyak na ituturing siyang kasabwat. At dahil sa takot at panik, nagbigay siya ng alibay para kay Robert. Kaya kung ihahayag niya ang katotohanan, mapupunta rin siya sa kulungan. Hindi alam ni Andrew na pagkatapos ng pagpatay kay Ginang So, naimbestigahan na ng pulis sina Catherine at Robert bilang mga sospek. Ngunit dahil nagbigay sila ng mga alibay para sa isa't isa, hindi sila nasampahan ng kaso. Matapos ibahagi ang kwento, sinabi ni Catherine ang kanyang intensyon na hikayatin si Andrew na patayin si Robert. Ayon sa kanya, bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, obligasyon ni Andrew na maghiganti para sa kanilang ina at hugasan ang kahihiyan ng kanilang pamilya. Bagaman labis na nagalit si Andrew, matatag niyang tinanggihan ang ideyang iyon. Pagkatapos noon, bumalik siya sa paaralan. Ngunit sa mga sumunod na linggo, tinawagan siya ng kanyang kapatid ng 60 beses at pinaparamdam ang utang na loob na nararamdaman niya sa kanilang mga yumaong magulang. Sa huli, naguluhan at nagalaw ang kanyang damdamin at hindi na niya nagawang tumanggi. Ang mga tradisyonal na pagpapahalaga na itinuro sa kanya mula pagkabata ay nagpagulo sa kanyang isip. Hindi niya kayang suwayin ang nag-iisang kamag-anak na natitira sa kanya. Noong gabi ng krimen, parehong kasama ni na Catherine at Robert ang kani-kanilang kasintahan. Sa panahong iyon, pinanatili nilang bukas ang kanilang relasyon na nagpapahintulot sa bawat isa na makipag-date sa iba. Tinawagan ni Catherine si Robert at sinasabi na sira ang kanyang kotse at kailangan niya ng tulong para ayusin ito at ginamit ito upang akitin si Robert na pumunta sa garahe. Samantala, sinunod ni Andrew ang tagubili ng kanyang kapatid. Nagbihis siya ng itim na damit at nagdala ng ekstrang damit. At sa atik ng garahe, natagpuan niya ang paper bag na inihanda ng kanyang kapatid na naglalaman ng baril at tiket sa eroplano. Naghintay siya habang ginagamit ni Catherine ang telepono upang dalhin si Robert sa garahe. Ang paghihintay ay tila walang katapusan para kay Andrew.
puno ito ng takot at pangamba. Nang dumating si Robert, itinaas ni Andrew ang baril at sa sandaling iyon, bumalik sa kanyang isip ang alaala ng 13 taon na nakalipas. Ang paglilinis niya ng krimen sa laundromat at ang halos huling mga salitang narinig niya mula sa ama na alagaan at protektahan ang kanyang ina. Naghintay siya ng ilang sandali upang matiyak na patay na si Robert. Isang bagay na iniutos sa kanya ng kapatid bago ang pangyayari. Pagkatapos, sinunod niya ang orihinal na plano at iniwan ang lugar ng krimen. Nananatiling palaisipan kung bakit matapos makatakas, bumalik si Andrew sa Chicago. Maaaring ito ay dahil alam niyang naaresto na ang kanyang kapatid at nais niyang tulungan itong makalaya sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit hindi naghintay si Catherine sa tulong ng kanyang kapatid. Matagumpay siyang nakapagpiyansa sa pamamagitan ng suhol at lumipat sa isang high-rise sa Chicago at nanirahan sa isang marangyang apartment. Sa panahong iyon, patuloy siyang nakipag-date sa mga mayayamang lalaki at lumikha ng marami at iba't ibang identity. Kabilang na ang papel bilang isang real estate broker na nagngangalang Keisha Kane. Ngunit noong 1995, 2 araw bago magsimula ang paglilitis, nawala si Catherine. Sa araw ng paglilitis, pumirma ang hukom ng arrest warrant at ipinagpatuloy ang paglilitis kahit nawala siya. Matapos ang 2 oras ng deliberasyon ng hurado, si Andrew, 19 na taong gulang noon at may ipinapakitang magandang kinabukasan ay nahatulan ng 100 taong pagkakakulong dahil sa murder. Si Catherine naman ay nahatulan ng first-degree murder at armed robbery na may sentensyang life imprisonment na walang posibilidad ng parole kung sakaling mahuli siya. Ngunit saan nga ba naroon si Catherine sa panahong iyon? Sa katunayan, pinalitan niya ang kanyang pangalan at naging Tiffany at tumakas patungong Hawaii. Hindi lamang niya pinalitan ang kanyang pangalan kundi binago rin niya ang kanyang bagong itsura mula buhok, makeup, hanggang pananamit at naging ganap na ibang tao. At sa Hawaii, mabilis siyang nakahanap ng bagong kasintahan, isang surfing instructor at personal trainer. Dito, lumikha siya ng peking pagkakakilanlan bilang isang mayamang heiress at nakumbinsi ang kanyang kasintahan na bumili ng marangyang apartment para sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang lifestyle. Noong Enero ng 1996, lumabas siya sa TV show na America's Most Wanted bilang #1 na kriminal. At pagsapit ng Marso ng parehong taon, napilitan siyang sumuko sa FBI office sa Diamond Head. Patuloy niyang itinanggi ang kanyang kasalanan at sa paglilitis ay hindi man lang siya nagpakita ng paghingi ng paumanhin sa pamilya ng biktima at nanatiling malamig ang kanyang tingin na para bang walang anumang bakas ng pagsisisi. Napaisip ang mga pulis kung bakit naghintay si Catherine ng maraming taon matapos ang pagkamatay ng ina bago niya pinilit ang kanyang kapatid na patayin ang kanyang dating kasintahan. Sa investigasyon, pinaghihinalaan na may kinalaman ito sa $250,000 life insurance policy na binili ni Robert kung saan si Catherine ang pangunahing benepisyaryo. At hindi alam ni Andrew ang tungkol dito. Dahil dito, lumitaw ang mas nakakatakot na posibilidad na marahil dahil sa life insurance payout mula sa kanilang ina, pinilit ni Catherine si Robert na patayin ang kanilang ina. Ngunit dahil kulang ang ebidensya, nanatiling hindi nalutas ang kasong ito. Ngunit totoo nga ba gaya ng sinabi ni Catherine na si Robert ang pumatay sa kanilang ina at siya lamang ang nagtago ng katotohanan? O baka naman siya mismo ang nasa likod at nagplano ng buong krimen? Marahil si Catherine lamang ang nakakaalam ng buong katotohanan. Pagkaraan ng 4 na buwan sa kulungan, nahatulan si Catherine ng karagdagang 2 taon dahil sa pananakit sa isang gwardiya. Sinulatan ni Andrew ang kanyang kapatid upang ipahayag na hindi niya ito sinisisi na sila lamang ang natitirang pamilya para sa isa't isa. Ngunit malamig ang naging tugon ni Catherine. Sinabi niyang wala siyang kapatid at huwag na siyang sulatan muli. Sa loob ng dekada ng pagkakakulong, tumanggi si Catherine na tanggapin ang bisita at ipinakita ang pagiging bugnutin at matinding galit na gaya ng kanyang ama. Samantala, naging modelo si Andrew bilang isang bilanggo. Siya ay nakapasa sa Illinois State Optometry Technician Exam, nakakuha ng lisensya at nagtrabaho sa Prison Optical Workshop. Bagaman palaging may daladalang pagsisisi, nanatiling positibo at optimistiko si Andrew.
Nagpasa siya ng 3 clemency at petition para sa pagbabawas ng sentensya sa 3 magkakaibang gobernador ng Illinois noong 2003, 2017 at 2020, subalit nabigo. Marami ring defense attorneys ang nanindigan para sa pagbabawas ng kanyang sentensya at umaasa na mabigyan siya ng pagkakataon na muling buuin ang kanyang buhay. Kahit ang kapatid ni Robert at ang retiradong judge na orihinal na humatol kay Andrew ay hindi tutol sa kanyang maagang pagpapalaya sapagkat naniniwala silang namanipula at na-brainwash lamang siya ng kanyang kapatid. Noong 2023, muling nagsumiti si Andrew ng clemency petition. Sa kanyang aplikasyon, isinulat niya na bilang 13 anyos na emosyonal na sugatang ulila, siya ay pinagtaksilan ng kanyang kapatid. At ngayon bilang isang ganap na tao, labis niyang pinagsisisihan ang krimen at humihiling ng kapatawaran na may taimtim na pag-asa sa pangalawang pagkakataon sa buhay. At ang magandang balita ay sa pagkakataong ito, inaprubahan ang kanyang petisyon. Noong Enero ng taong 2024, lumabas si Andrew mula sa Western Illinois Prison at muling huminga ng malayang hangin. Sa emosyonal na sandali, nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta at nagbigay ng lakas ng loob sa kanya sa paglipas ng mga taon. Ipinagdiwang din niya ang kanyang muling pagsilang sa pamamagitan ng pagkain ng tradisyonal na Korean tofu dish. Sa hinaharap, umaasa siyang makapagtapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo at makatulong sa mga kabataang nahihirapan sa komunidad, maibahagi ang kanyang natutunan at bigyan sila ng pagkakataong magsimula muli. Ang kwento ni na Andrew So at Catherine ay isa sa mga pinakanakakagulat na kaso sa Amerika noong dekada 1990. Isang pamilyang imigrante mula sa South Korea na may pangarap ng mas magandang buhay, subalit nalunod sa trahedya dahil sa manipulasyon at kasakiman ng tao. Si Andrew, na minsang itinuturing na masunurin at mapagmahal sa pamilya, ay nahulog sa siklo ng krimen dahil sa kanyang nag-iisang kapatid na si Catherine, isang malamig at maingat na babae na ginamit ang kanilang relasyon at tradisyonal na pressure upang gawing instrumento ang kanyang kapatid sa paghihiganti. Ngunit marahil ang dapat nating pagnilayan ng mas malalim ay ang malalim na epekto ng kapaligiran ng pamilya sa kaisipan ng isang tao. Ang kwentong ito ay paalala tungkol sa kapangyarihan ng pamilya at sa mga hindi nakikitang pressure nito. Ipinapakita nito na minsan, ang pinakamalapit na kamag-anak sa dugo ay maaari ring maging pinakamapanganib at nakakasira. At iyan ang kwento natin sa araw na ito. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kwentong ito? Ibahagi ang inyong komento sa comment section sa ibaba. Maraming salamat muli sa panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.